Yo, ayan mga sir. So, gabi na. Pero madami kasi nagtatanong. Tsaka bukas busy tayo. So, ito ngayon yung fork natin. Pang YZ125 to 400cc. Sabi ng seller. Then, ito yung dating sa DT. So, marami kasi nagtatanong sa conversion. Paano i-convert. So, you have to understand po na ito ay galing sa XRM. So, ngayon nakikabit siya sa DT. So, bukas, ang ipapagawa natin, itong center post. Ayan, center post which is XRM. Bubunutin lang yan. Ayan, hindi naman naka-weld. Naka-press fit yan mga sir. So, hindi siya naka-weld. Pero kailangan press fit yan kung hindi mo i-weld. Pwede mo ring i-weld para mas matibay. So, sa akin hindi niya wineld, which is good para madaling bunutin bukas. So, ito, from XRM, bubunutin, ililipat dito. So, ito naman alloy. So, hindi siya pwedeng i-weld. Naka-press fit lang din. Ayan, production bike to mga sir. So, kita nyo naman kahit hindi siya naka-weld, matibay yan. So, ganun lang, napaka-basic na conversion. So, dali nyo lang sa mga nagmamachine, mga nagtotorno. So, yung XRM center post, ililipat sa center post ng kung ano mang shock yung gusto mo. Okay? So, itong T-post na to, pang YZ125. So, ito yung fork nya. Ayan. So, dito siya. Plug and play na yan mga sir after nyo mabunot yung center post. Ayan yung original bearing. Saksak na yan. So, ganun lang. Huwag nyo na masyadong isipin. Madali lang yun. Lipat lang ng center post. So, hindi pwedeng center post ng DT, T-post ng DT, isasaksak sa XRM. Hindi papasok yun. Same din dito. Hindi rin ito pwedeng salpak lang. So, walang plug and play mga sir sa ganitong build. So, kailangan nyo maglaan ng oras tsaka konting pera para magpamachine. Ayan. So, yun lang. Sana nakatulong mga sir. Peace out.